Hello mga moms! For today's video, samahan nyo ako na ikutin muli ang ating pinapagawang bahay. So as of today, ito na muna yung ating final update sa home project na pinapagawa namin. Tara, samahan nyo ako. Kung matatandaan nyo, so ito yung bubong ng side area sa service area pinagawa natin nung nakaraan. Bumili na rin nga pala ako ng upuan at mesa para may magamit dito. Dahil nga umorder na tayo ng panambak, so sa mga susunod na araw, maaari na yung deliver and then ipapakalat din natin. Para kapag oras ng merienda sa katanghalian, may magagamit ng pirmi dito at hindi na tayo manghihiram sa kapitbahay. So ang tinawag ko nga ay si Tito ulit, saka yung ilan sa aking pinsan para matapos agad yung pagkakalat nila. Yan. So yung ating nga palang tubig ng ating Jetmatic ay functioning na siya. So ito, yan, yung nasa lababo na to, yung lipo na to, so meron ng tulo. Kaya magagamit na rin natin siya sa mga susunod na araw. Maaari na ako maghugas ng plato dito. Kung matatandaan nyo mga moms, nung nakaraang linggo ay nagpa-spray ako ng damo kay Tito na which is, ayun, na-vlog ko na ngayon. Nakita niyo naman kung ano yung naging resulta nung pag-spray na yun. So talagang natuyot ang damo. At sabi ko rin ay ipapahawan ko yung mga sukal at yung mga kalat na nandito. Dahil nung natuyo nga yung damo, so lumitaw na halos lahat ng mga sukal o yung mga kalat na pinagamitan ng mga trabahador nung pinapagawa natin yung bahay. Kung mapapansin nyo rin, so wala na rin dito yung kubo. Dahil nasabi ko ay kakahuyin na namin yun dahil gato na siya. Saka para iwas na hindi na siya pamahayan ng anay. So naayos na rin yan nila Tito kaya wala na. So yung mga kahoy na nanggaling doon, pinauwi ko na rin sa aking tita. Pinakuha ko na rin para magamit naman din nila. Nandito tayo ngayon sa pinaka-corner ng bakuran. So, pinaka-gilid na bahagi. Kung mapapansin nyo, halos 1/4 lang ng kabuang sukat ng lote yung halos na gamit namin sa pagpapatayo ng bahay. Bali kasi ang total lot area nito ay 396. Kaya mapapansin nyo na malaki pa rin talaga yung bakanteng bahagi ng aming bakuran. Once kasi na nagsettle na si Daddy from Italy, nakaplano na talagang gamitin niya yung bakante na to para makapagtayo siya ng mini farm kung saan pwede siyang mag-alaga ng mga hayop like mga manok or kung ano pa yung mga pwedeng hayop na alagaan dito na syempre na hindi naman makaka-perwisyo sa mga kapitbahay. Bukod sa mga hayop na kanyang aalagaan, ako gusto ko din naman na may portion kami na pwedeng pagtamnan ng mga gulay. Yung meron kang naaani sa loob lamang ng bakuran nyo, di ba? Actually, sa mismong bahay may kulang pa talaga like yung pintura. So halos yun na lang naman talaga yung kulang para masabing totally finished na yung bahay natin. Pero yun nga lang, as of today, wala pa tayong budget para doon. Pero still, importante yung safety saka yung comfort na maibibigay ng bahay sa pamilya kahit walang pintura. So, yun naman yung mahalaga doon. Okay, so mabalik tayo dito. So, itong part na to, ito yung pinaka-front ng bakuran ng bahay. Ito naman yung gusto ko sanang ipa-landscape. Yan, para magkaroon naman ng buhay yung bakuran natin. Pero syempre, pag pina-landscape to, budget na naman yung kailangan. So, tingnan natin sa mga susunod na panahon kung ano yung magiging update natin dito. So, isi-share ko naman po sa inyo yung mga moms kung ano yung magiging progress dito. Tapos, dito sa part na to, gusto ko sanang lagyan ito ng parang bato, yung step. Yan, mula dun sa pinaka-service gate hanggang dito sa may side area. Ito din gilid na to ng bahay. Lalagyan din to ng halaman. Nag-iisip nga ako kung anong magandang ilagay dito. Like ko nga din sanang lagyan ito ng grass. Kahit yung Carabao grass lang. So, hindi na Bermuda kasi syempre mahal masyado yun. Tara, pasok tayo sa loob ng bahay.
isa pala sa mga gusto naming i-add sana ay yung grills na para dito sa front at sa side door natin. So, since sliding door siya, para added security na rin. Pati syempre yung mga window, kailangan lagyan din. Nakapaglinis-linis na rin ako dito sa loob ng bahay. So, itong CR natin ay functioning na rin. Maaari na rin siyang gamitin kapag mayroong mga tao dito. Yung ilalim naman ng hagdan, ito ay inari na ng anak namin. Kanyang side na daw yan dahil gagawin daw niyang bahay niya. Kulang na lang lagyan niya ng pangalan niya para masabing kanya. So, ayun mga moms. Kaya final update yung inilagay ko dahil syempre stop na muna tayo sa mismong pagpapagawa ng bahay. Since may kulang pa nga para masabi natin totally finished na siya. Thank you sa panonood mga moms at sa lahat ng mga taga-subaybay ng Team Circlet TV. Bye!